Okay, testing tayo ng GPS. Bali ngayon, ang GPS ko ay testing ay ka GPS. Pareho sila ng box, pareho ng laki. Pero magkaiba to. 4G. Ito walang sulat. Ibig sabihin kapag walang sulat, 2G. Magkapareha man sila ng box, magkapareha ng laki. Pero ang isa ay 4G. Kung ano ang ID na nandito, dapat tugma din sa nasa loob na ID ng GPS. So 4G, 2G. Okay, ang loob nito ay magkaiba, syempre. So umpisa tayo sa 2G. Ito yung madalas natin makita sa marketplace. Meron din to sa Shopee at hindi ko lang alam kung may Lazada ito. 3-pin 2G. So sunod sa 4G naman, meron siyang 4G pero ang laman niya ay 3-pin pa din pero mas maliit siya. 4G 2G, yan ang pagkakaiba. So 3-pin lang siya pero sa box ay nakasulat 4G. Dapat ang ID dito, ang ID na dito ay tugma sa ID na nandito sa GPS na to. Okay, ganito ako mag-testing. Itetesting ko kasi to. Bago kasi itong mga dating kaya tinetesting ko. Buksan natin. Okay, gamit kong SIM ay Globe. Lagay lang natin. Tapos lock. Tapos i-on natin yung on dito. Yan, iilaw na siya. Bali, ganito. Meron akong ganito siya para sa power supply. So ang gagawin ko ay lalagay ko lang siya dito sa bintana. Yan. Lalagay ko lang siya sa bintana. Tapos kung makikita natin dito sa application, yan, not enable siya. Yan, not enable. Bali ang model nito ay GT. So not enable siya kasi bago pa, wala siyang real time location. Ayan, meron na, gumana na yung yung SIM card pero wala pa siya sa real time location. So hintayin lang natin na makakuha siya ng signal ng GPS at GSM. Ang GSM ay gumana na pero yung GPS wala pa. Okay, kung titingnan natin, itong dilaw GSM yan sa SIM card yan. Steady na siya, ibig sabihin may signal na siya. Pero itong blue, flashing pa siya, ibig sabihin naghahanap pa siya ng signal. So ilalagay ko muna dito sa bintana para makakuha siya ng signal. Bali pag nag-steady yung blue, ibig sabihin may location na siya. Okay, naka ACC off, naka power off kasi hindi siya connected dito sa power supply. Dito hindi ko siya kinonect. So tingnan natin kung may location na siya. Ayan, nasa shop voice na siya. Ibig sabihin may location na siya. Kung titingnan natin yung signal niya, yung ilaw niya, ayan steady na ang blue, steady na ang dilaw. Okay, ngayon testing natin yung kill switch. Ganito mag-testing. Ito ginagamitan ko nito at meron akong relay para malaman kung gumagana ang kill switch. Okay, yan, kita nyo naman umiilaw yung test light. Bali ite-text ko lang yung SIM card ng GPS, ite-text ko ng DY. Kung mapapansin nyo, mamamatay yan. Yan. Pero wag kayong magtaka sa GPS kasi ang pag nag-kill switch ka, nagbi-blink siya ng ilang beses, mga 3 hanggang 5 bago siya mag-totally patay. Hindi pa rin ng LKGPS, pag nag-text ka ng 3-5, automatic, patay agad siya. Pero sa ICA, magbi-blink muna siya.
bago siya mamatay na totally patay. Ayan, isa pa. Pag namatay yan, yan, patay na siya. Ayan, ang reply na ay cut oil okay. So, i-text lang natin ng KY. Te-text lang natin ng KY. Ayan. Ayan, nabuhay na siya. So, ang reply naman niya ay resume oil okay. Testing naman natin yung application. So, bali sa application dito, ayan na siya. Bali, itong yung location ko. So, ganito ako. Bago ko i-out sa iba, tinetesting ko muna para sigurado. Ayan, naka-ACC on na siya, naka-power on na siya kasi connected na siya sa power supply. Titingnan nyo. Ayan. Connected na siya sa power supply. Para pag naibenta, wala nang problema, walang sakit sa ulo, walang sakit sa customer, walang problema ang customer. So, yun lang.